Praise the Lord. Salamat sa pagkakataon na ito na makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pastor ay nagbumabati ng magandang gabi sa atin at siya ngayon ay nasa Baguio sa pagdalo ng Evangelism Summit ng Region 1. So ang Region 1, I think kasama pati ang NCR sa pagtitipon na yon, entire Luzon, okay, buong Luzon ay kasama doon sa pagtitipon na yon. Salamat sa Diyos, salamat sa prayers and support ninyo at nakadalo ang ating pong pastor sa gawain na yon. Naniniwala ako na maraming mga insights ulit na kanyang matatanggap at patuloy na gagamitin ng ating pastor sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Amen. So, without further ado, buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 57. Amen. Psalms chapter 57. Reading from the King James Version. Amen. Nakita na ba natin? Pagkakasabi ay Psalms 57 verse 1 hanggang sa matapos, mga kapatid. Psalms 57 verse 1 to 7. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. Be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah. My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Amen. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Malaya kayong makakaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay naibahagi ko na rin po ito minsan. Di ko lang alam kung maalala nyo. But the title is, My Heart is Fixed. Amen. My heart is fixed. Kung lalagyan natin ng Tagalog, ang aking puso ay matatag. Sa verse ng ASND. Tingnan ko nga, 7. Amen. So, ang Book of Psalms, ilang chapter nga ito? 150. At sa 150 chapters, mga at least 73 to 85 chapters ang sinulat ni David. Ang iba, maaring sulat ni Moses, maaring sulat ni Solomon, maaring sulat ni Asaph at Korah. At ang Book of Psalms ay isinulat para mag-comfort at magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. So sa totoo lang, kapag nalulumbay tayo, we will go to the Book of Psalms dahil marami ang comforting words doon na talagang parang buhay ang Panginoon, buhay ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin para i-comfort niya ang bawat isa sa atin.
Amen. At itong Book of Psalms chapter 57 na ating nabasa, sinulat ito ni David na kung saan parang nabubunot na siya sa sobrang dami ng mga pagsubok na kanyang dinaraanan o nadaanan. So, David was almost uprooted and displaced. Bakit? Ilang beses na gustong ipapatay siya ni King Saul. 'Di ba? 4 na beses na gusto siyang ipapatay na wala naman siyang kasalanan. Pero bakit ganon ang nangyayari kay David na kung saan siya yung in-anoint ng ating Panginoon? Sa Book of Psalms na isulat niya ito mga kapatid dahil sa sobrang selos ni Saul sa kanya. Kaya nga, yun yung rason kung bakit nais niya na siya ay ipapatay. Ganon din na noong naghahanap si Samuel kung sino sa kanyang mga anak ang i-anoint para maging susunod na hari, nandoon lahat na sila, pero meron pa silang hinanap, parang nandoon na lahat, pero meron pa silang hinanap dahil hindi nakita ng kanyang tatay na pwede pala siya na i-anoint at maging hari sa kanyang kaanyuan. So ganun katindi ang grief, ang tinatawag na pinagdaanan ni David, kaya ganito yung kanyang naisulat mga kapatid. Hindi lang alam ko na itong bagay na ito ay hindi lang nararamdaman ni David na maging minsan sa ating buhay bilang tao o kabilang sa iglesia ay para bagang sinasabi na ino-honors nila ang Diyos pero sa kanilang bibig lamang pero wala sa puso. Amen. Paano natin nasabi yon mga kapatid? Dumadating ang mga pagsusubok sa buhay natin. Nakikita kung matatag ba tayo o lubos ba tayong nagtitiwala sa Panginoon o hindi, mga kapatid. Katulad ng bagay na aking binanggit kanina, may mga tao na malayo ang puso nila sa ating Panginoon. Meron ding tinatawag na nandito, sabi nga ni Pastor, pero mentally absent. Amen. Mentally absent. Kung ano-ano ang iniisip, tawag dito, tawag doon, labas dito, labas doon, dahil parang wala yung tinatawag na fix sa puso niya sa ating Panginoon. Amen. Kung bibigyan natin ng halimbawa ang physically present from time to time but not invested from the heart, ang pinakahalimbawa natin dito ay ang isang prostitute. Nagpe-perform siya ng service, pero hindi siya nag-i-invest doon sa activity niya. Trabaho lang ang sinasabi niya. Trabaho lang. Pero yung puso niya, wala doon. Kahit na sino-sino ang gumamit sa kanya, wala lang. Kasi trabaho lang. Wala yung puso niya doon sa ginagawa niya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, okay lang kahit sino-sinong lalaki ang gagamit sa kanya dahil hindi nga fix yung tinatawag na puso niya doon sa tao na kung saan gumagamit sa kanya. Wala lang sa kanila. Amen. Na tayo mga kapatid, kung ang puso din natin ay wala talaga sa Panginoon, na ikukumpara din tayo na parang prostitute. Amen. Pero naniniwala ako, nasasala tayo. Ang bawat lumalabas sa ating bibig, ang mga kinikilos natin, ang laman ng puso natin.
amen, ay lubos na nakikita ng ating Panginoon. Kung ito ba ay fix o matatag o lubos na nagtitiwala na sa ating Panginoon. Amen. There are times na dumadating yung halimbawa na lang kapag Wednesday o di kaya Friday, merong parang importante na mahalaga na pupuntahan o ganito mga kapatid. Pero sabi nga, ano ba ang importante talaga? Ano ba ang urgent talaga doon kapag sa mga bagay na ito? Amen? Yes, there are case-to-case basis. Pero kung ang inilagay mo sa isip at puso mo, pinakamahalaga ang Panginoon, kahit na anong mangyari, nandyan at nandyan ka pa rin. Dahil alam mo, sa presente mo sa gawain ng Panginoon, nandoon ang Panginoon at palalakasin ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. So kung ang tao na naglilingkod na wala sa kanya ang puso, wala siyang passion, wala siyang desire, same as true, sabi ko nga sa inyo kanina, para tayong prostitute. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay prostitute. Gusto ng Diyos, tayo ang mga bride. Amen. Ang isang lalaki, pakakasalan niya ang isang babae dahil ang babae na ito, alam ng lalaki na ang babaeng ito, siya lamang ang nagmamay-ari ng kanyang puso at hindi tumitingin-tingin sa anuman, mga kapatid. Amen. Doon sa verse 6 na ating binasa, mga kapatid, gusto kong balikan yon. Amen. They 57. Tama. My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Marami tayong mga nababasa sa scriptures o sa Bible na may mga 2 beses, 3 beses. At alam natin kapag naulit ang salita, alam natin ito ay mahalaga. Amen. Tapos, halimbawa lang yung, ye must be born again. Verily, verily, I say unto thee, parang mga ganong mga bagay na paulit-ulit dahil alam natin kapag ito ay naulit, ito ay mahalaga. Pero alam niyo mga kapatid, ang fixed na word, it only appears 5 times in the Bible. Kasama doon yung Psalms 108 verse 1, kasama ang Psalms 112 verse 7, at doon sa nabasa natin mga kapatid sa chapter 57 verse 1 to 7, merong tong fix doon na mga words. Amen. Fix. To give emphasis. Same as true sa tinatawag na paulit-ulit na prayer. Not to the point na meron sinasabi doon na not vain repetition. Diba? Sabi nila, wala lang kung paulit-ulit yung prayer mo. Pero paulit-ulit in the sense na wala sa puso mo yung pinagpipray mo. Like for example, i-recite mo, Our Father who art in heaven, holy be your name. Tapos nag-isam-isam ka, agkat-katawa ka, no, nag-mistake ka, wala doon. Wala doon mga kapatid. Pero yung paulit-ulit na prayer mo na nandoon yung puso mo, ibig sabihin nun, merong persistence doon. Merong talagang nagpupush sa'yo na ipanalangin yung bagay na yon. Dahil alam natin mga kapatid, yung isang widow woman na kung saan halimbawa siya in persistence in prayer mga kapatid, na nakuha niya ang katugunan dahil sa kakulitan niya. Amen. Same as true mga kapatid sa ating Panginoon. Ibinibigay niya ang mga katugunan ng ating panalangin kung hindi tayo naghihimagod na manalangin ng manalangin ng manalangin mga kapatid.
Amen? So how many times your heart doesn't feel fixed? Nasubukan nyo na? Unsettled, unstable. Amen? Sa mga lalaki, sino ba talaga? Hindi ko alam kung sino ang liligawan ko. Si ganito ba? Si ganyan? Magliligaw ba ako o hindi? Sa babae, crush ko ba siya o hindi? O mababaw lang yan kapag pangsayang people. Pero dumadating tayo, mga kapatid, sa puntos sa buhay natin sa isang Kristiyano na yung puso natin parang unstable, naguguluhan tayo, nagkakaroon tayo ng worriness, ng kagulumihanan. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi talaga fix pa yung tinatawag na puso natin. Amen. But church, alam niyo, sinabi sa Job chapter 5 verse 7, yet man is born unto trouble. Pinanganak pala tayong ganito, Brother Johnny Opulensya. Dahil sinabi niya sa Job chapter 5 verse 7, yet man is born unto trouble. At sinabi din ito ni Jesus, in this world, you have tribulation. Hindi niya sinabing ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, yes, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, pero hindi lagi-lagi, mga kapatid, because we have this, what you call, tribulation. Sinabi ng Panginoon ito. At alam nyo, sa pagkakasabi na yon, hindi matatapos ang buhay na ito o hindi natin masusuong ang ating buhay without trouble. You're not going to get through this life without trouble, without hardship, without pain, without getting your heart broken 1 time, 2 times, 3 times, many times. Alam ko hindi tayo excuse sa ganito. Nakakaranas tayo ng ganito. Amen. Kahit nakatingin lang si Brother Larry sa akin, nakakaranas tayo ng ganito, di ba, Brother Larry? Magsabi ka ng amen kung totoong amen. 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 Yung parang okay lang lahat ang pangyayari. Yung hindi mo ina-expect na may mga bagay na darating sa iyong buhay na, halimbawa, yung word na cancer. Sino ang mag-aakala na yung nanay mo magkaka-cancer? Tapos, yung nanay mo magkikemo. Tapos, malalagas yung buhok niya. Sinong mag-aakala ng mga bagay na ganon? Tapos, marami pang mga pangyayari, mga kapatid, sa buhay natin na marami ang hindi ina-expect na mga words na mangyayari pala sa pamilya mo. Worst, sa'yo mismo. Sabi pa, paano kapag sasabihing terminal na yung sakit mo? Ha? Hindi ibig sabihin ang pagiging buhay nating Kristiyano, hindi ka iiyak. Hindi ka pagsisinungalingan. Kahit nga pinakamalapit sa'yo, pwedeng magsinungaling. Di ba, mga kapatid? Di ba? Mangyayari din, mga kapatid, yung bagay na pinakamamahal mo sa buhay. Pwede kanyang iwanan, pwede siyang mamatay, o pwede ding maghanap ng iba kapag buhay siya. At pwede ring parang mararamdaman mo yung bagay na parang gusto ko nang sumuko. Gusto mo nang sumuko. You feel like quitting. Diba? Dumaan tayo lahat dito, mga kapatid. Even I myself was standing in front of you. Naisip ko yung mga bagay na ito. Pero ito pala, mga kapatid, yung bagay na pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Sa buhay ni David, na-endure niya ang mga pain.
Pero pinagpala siya ng Panginoon after that many pains. Si Job, mga kapatid, na-endure niya ang grief and pain. Amen. Na kung i-measure natin yung level ng mga troubles nila sa buhay, halos wala pa tayo sa kalingkingan. That even wala pa naman nag-threat sa atin na papatayin ka, Brother Mike, or papatayin ka, Sister Lope. Wala pa tayo sa ganun. Pero sa paglilingkod ng mga ito, wala naman silang ginawang kasalanan, pero nakaranas sila ng mga bagay-bagay na ganun. Parang sasabihin natin, life is unfair. Pero merong sinasabi si Paul, mga kapatid, but I see another law in my members. Sabi niya sa Romans chapter 7 verse 23, but there's another power within me that is at war with my mind. That God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. Merong bagay, mga kapatid, na sa pagkakaroon natin ng Diyos, sa pagkakaroon ng Espiritu Santo na nasa atin, mga kapatid, nandoon yung isang member na parang ang gagawin mo sana ay kapangyarihan ng kasalanan o mag-retaliate ka, may sisihin tayo o gumawa tayo ng bagay na hindi maganda, pero merong kapangyarihan sa atin na inilagay sa atin, na yun walang iba kundi ang ating Panginoon, na yung old nature na yun, hindi yun yung tinatawag na mamumutawi sa ating buhay, bagkus yung bagong nature, na yun yung nature ng Espiritu Santo, mga kapatid, na yun dapat ang makita sa atin, mga kapatid. Amen. Yes, we feel weary in well-doing like Job. Amen. Minsan nasasabi natin nakakapagod. Sabihin nga nating lahat nakakapagod. Okay lang 'yun dahil sa pagkapagod natin. Dahil sa pagiging weak natin, yung pangako ng ating Panginoon, He hath chosen the foolish things of this world to confound the wise. And God had chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Kaya natin nagagawa, mga kapatid, nakakapagpatuloy dahil nandoon na tayo ay pinili ng ating Panginoon. Sabi niya ulit sa verse 6, my heart is fixed, O God, my heart is fixed. When we say fixed, it is established, it is steadfast. Established, kumbaga, nakaugat na. Kahit na hilain mo yan, kahit na bunutin mo yan, hindi mo na kayang bunutin. Meron bang instance na nasusubukan natin magdamo at yung damo na yon hindi natin patanggal? Dahil naka-establish na siya. Pag nagtitinda sila ng mga halaman noon, nung mga plantito pa, sabi nila, established na yan. Rooted na yan. Kaya kapag established na yan, sabi nila, matagal na yon na nakatanim doon at ang presyo niya ay ganito, mas mahal kapag established na. You find a man at the lowest point on the inside. His heart felt beat down. At napakahirap na makita ang pangako kapag nakikita mo lagi ang problema. 'Di ba, mga kapatid? But then, bakit
si David, sinasabi niya that my heart is fixed. My heart is fixed sa kabila ng pangyayari na ganito yung kanyang naranasan, mga kapatid. Thank be to God because we are compared. Amen. Sa isang puno. Na itong puno na ito, meron siyang dalawang existence. Yung nakikita at saka hindi nakikita. Yung puno, nakikita mo na maayos siya, nakikita mo yung bunga niya. Yun yung bagay na nakikita. Amen. Yun yung visible. Maganda itong puno na ito dahil may bunga. At lalo na kapag yung bunga nun ay napapakinabangan at masarap, lalo na halimbawa sa mangga. Tapos kapag kinuha mo yung bunga na yon, na matured na, at yung maturity na niya yun, at nung pinahinog mo, nung nahinog siya, kinain mo, nasarapan ka, sobrang tamis kasi ang ganda ng bunga. Yan yung visible part ng tree. But there's a hidden part. Yung hidden part, ito yung root. Yung root na ito yung inner life with God. Ito yung bagay na hindi nakikita sa atin, pero still, tayo na bilang Kristiyano na ikunumpara sa tree, nakatayo pa rin tayo. Bakit? Dahil doon sa ugat ng iyong pananampalataya. Dahil doon sa ugat ng iyong devotion sa ating Panginoon. Dahil din doon sa ugat ng pag-ibig mo sa ating Panginoon. Dahil doon din sa tinatawag na communion natin sa ating Panginoon. Root, inner life with God. At mas matindi, kapag itong root, yung time with Him in prayer. Amen. Na kung papansinin natin, nakikita natin ang tibay ng isang puno sa time na kapag dumadating yung bagyo. Bakit ito nakatayo? Bakit may malalaking puno na bumagsak? Pero merong ding malalaki na puno na hanggang ngayon nakatayo pa rin. Dahil yon sa tinatawag na ugat, mga kapatid. At sa puntos na ito sa ating buhay na nakikita natin at nauunawaan natin ang buhay ni David, ipinapaunawa din sa atin na kailangan maging ganito din tayo, mga kapatid. Amen. Na sinasabi niya sa Psalms chapter 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pero bakit nagkaroon na ng failure ang bawat isa sa atin? Nagkaroon ng failure si Brother Larry, nagkaroon ng failure si Sister Babylin, nagkaroon ng failure si Sister Lina, nagkaroon ng failure si Brother Michael. Pero bakit hanggang ngayon nandito pa tayo kahit hindi tayo fix? Para mapakinggan natin ito, dahil yung seed nag-survive. Amen. Yung seed, yung buto, yung salita ng Diyos nag-survive, na alam mo, merong pag-asa at pwede ka pa rin maging fix ang puso mo sa Panginoon na kahit nandyan ang troubles, mananatili pa rin tayong nakatayo sa tulong ng ating Panginoon. Now I know, pinapansin ko, mga kapatid, yung mga halaman namin. Ako yung taga-dilig doon sa halaman na yan. Kikita niyo yung rubber tree? There was a time na meron kaming rubber tree na everyday dinidiligan ko. Siyempre, excited kami. Hindi ko alam kung... tapos ang bilis niyang tumaas. Ang bilis niyang tumaas. Pero maya-maya, hindi na rin maganda yung kanyang growth. Hindi ko alam yung explanation ng bagay na yon. Ngayon,
Inilagay ko lahat ng rubber tree doon sa gilid. Pinagmamasdan ko siya, once a week ko lang siya ngayon diligan. Ang daming roots na lumalabas. Pansinin nyo, umalis ako, hindi ko ulit siya nadaligan nung pumunta ako ng Baguio. 2 days ako doon, hindi ko dililigan. 2 weeks, pero nagsusurvive pa rin itong mga halaman na ito. Yun pala mga kapatid, kung paanong ang puno natitest siya na minsan ay parang walang tubig, gumagawa siya ng paraan para mas lalo siyang tumibay. Nakita ko mas maganda yung tindig ng mga hindi ganong nadidiligan kesa sa madalas na nadidiligan. Dahil doon pala sa hindi nakikita, actually hindi nakikita nga lumalabas yung roots niya doon, na gusto ng roots na iyon pumunta pa doon sa tinatawag na sa lupa, na parang bang lumalaki pa siya lalo para mag-absorb siya doon sa lupa. Na ganito pala yung sinasabi ng Panginoon sa atin na ihinalin tulad tayo sa tinatawag na puno. Na kapag darating ang mga bagay na ito, amen, tayo din ay kailangang lumalim kapag dumadating yung pagsubok, na sa paglalim na yon, pwede tayong mag-bend at maghukay pa tayo ng maghukay hanggang sa yung root natin mga kapatid, sobra nang ma-establish na kahit na ang tindi na ng pagsubok, nakatayo ka pa rin. Because of your devotion, because of your time in prayer to God. Dahil alam natin mga kapatid, God will never fail us. God will never leave us nor forsake us. Amen. Si Sister Lina na tumatayo sa inyong harapan, matindi yung kanyang pinagdaraanan. Parang sabi ko, ang hirap magturo. Hindi lang dito sa church, hindi lang sa school, na magpakita ng totoo niyang smile. Pero nung habang binabasa ko ito, na ito na ay naituro ko sa inyo mga kapatid, muli kong naalala na kaya ko pala yung bagay na yon, hindi sa sarili ko, kundi dahil doon sa member na inilagay sa akin ng ating Panginoon, na despite sa pangyayari sa mga mahal natin sa buhay na hindi natin inaasahan, kaya pa rin nating magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Amen. Yung alam mo yung isang tao na hirap, nagsakripisyo sa'yo, na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga bagay para masuportahan ka lang sa pag-aaral mo, hanggang sa paglaki mo, tapos malalaman mo na ganito ang kalagayan niya, napakahirap yon. Kung pwede nga lang, sumakay ka lang sa walis tingting, tapos pupuntahan mo na siya. Pupunta ka na. Kaso wala akong powers ng ganun, ng witchcraft mga kapatid. Amen. We have limitations, but then, amen, kinumpara tayo mga kapatid sa isang puno na kahit na anong mangyari, paggewang-gewang man yan sa time ng bagyo dahil malakas ang hangin mga kapatid. Darating yung time, wala din yung hangin na yon. Hanggang sa mamaya, nakatayo ka pa rin. Sa time na gumagewang-gewang ang bagay na yan, mas lalo pang lumalalim mga kapatid, yung pundasyon natin na sinasabi niya, mag-pray ka lang anak, mag-pray ka lang anak, mag-pray ka lang. At yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi mawawalan ng tunay na mananampalataya ang iglesia dahil ang puso natin, mga kapatid, ay magiging fix sa harapan ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2 verse 19 says, "Nevertheless, the foundation of God standeth sure. You are like a man which build an house, and dig deep, and laid the foundation
on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it. Why? It was founded upon the rock. Katulad mga kapatid ng awit, madalas nating inaawit, through many dangers, toils, and snares, I have already come. But this grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Hanggang ngayon, nananagana ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, nandito kayo ngayon. Despite na minsan parang wala na sanang midweek, but you are still here because I believe sa pagpunta natin dito, meron at merong pinag-uugnay, inuugnay ang Panginoon sa iyo. Nandirito ka dahil gusto mo na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Nandirito ka dahil alam mo merong gagawing bago ulit sa iyo ang ating Panginoon. And here we are right now. Are you weary? Are you in pain? Hallelujah, Jesus. Be like a tree that planted in the rivers of water. Hallelujah, Jesus. You want that your heart will be fixed. Magiging matatag ang iyong puso. Magiging matatag ka sa mga pagsusubok katulad ni David, katulad ni Job, mga kapatid. Nasa tamang lugar ka. Gusto mong tumindi ang iyong pundasyon, ang iyong ugat, ang iyong time sa pananalangin ay huwag mong kaliligtaan. And you are here right now. Hallelujah, Jesus. Na nakikinig ng salita ng ating Panginoon at gustong makipag-ugnayan ang ating Diyos sa atin, mga kapatid. Marami man na parang tinatawag na flood ang ating mga kaaway na gusto tayong pabagsakin na kung ano-anong ginagawa niyang ways. Pero sa totoo lang, hindi kanya mapababagsak. Dahil sa time na nangyayari ang bagay na yan, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ang lapitan, manalangin at lumuhod sa ating Panginoon. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoon. What's your trial? What's your testing? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. It's okay to cry. Yun yung bagay na parang idinidilig natin para mas lalong lumalim yung ugat natin, lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. Will you come to the altar right now and have your quality time with Him? Nandito tayo sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Maybe you have a troubled heart. Maybe you have unfixed heart. Pero kaya natin ngayon. God is talking to you. Meditate on His Word. If David can, a man after God's own heart, gusto din natin tayong tawagin ganito, mga kapatid. Come on, pray. Just pray. Hallelujah. 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 Yes, hindi sayang yung pagpunta mo at pakikinig mo sa gabing ito. Dahil kasama ka namin na magdidig, maghuhukay ng malalim upang mas maging tumindi ang pundasyon natin. And your heart will be fixed. This is what the Lord wants to us. Jesus!
Jesus. Yes. The mercy of the Lord, the grace of the Lord, hallelujah, is here. Oh yes, Jesus. Take time to pray. Take time to pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh God. Oh, Jesus.